Isang magandang tanghali mga kachika. Ngayon, meron tayong special guest na magbabahagi sa atin ng kaalaman tungkol sa premarital sex. Ngayon, let's welcome Rian Chloe Suntua. So, hello po! Oh my God, Chloe, I'm so grateful na you accepted my invite sa show na to. Sino man namang hindi tatanggi sa show mo? Right? So, ayun na nga, Chloe. Nababalitaan ko ngayon na kalat ang premarital sex. So, anong masasabi mo tungkol dito? Ay, teka. So, bago yun, Chloe, nais mo na bang ipaliwanag kung ano yung premarital sex? So, sa mga hindi po nakakaalam, ang premarital sex po is yung pagtatalik ng dalawang tao or dalawang magkasintahan na wala pa sa wastong edad or hindi pa kasal. Pwede rin naman na nasa wastong edad na kayo pero hindi pa kayo kasal. So, ibig sabihin is wala pa siyang basbas ng Diyos. Napansin ko nga rin, no, sa mga kabataan ngayon, grabe na. Parang, tumataas yung teenage pregnancy. So anong nababalitaan mo tungkol sa mga nagiging effect ng premarital sex? So, unang-una, yung sa teenage pregnancy, naaapektuhan yung pag-aaral talaga. Meron kasi yung mga ibang school na pag nabuntis yung babae, hindi na pinapayagang pumasok since lalo na pag medyo delikado yung pagbubuntis. So, unang-una naaapektuhan is yung pag-aaral. So, pangalawa naman is yung magulang. Siyempre, kung ang anak mo hindi pa nakakapagtapos at nabuntis na agad, ibig sabihin nun, dagdag gastusin ha, hindi naman sa pag-aaral. Pero yun talaga yun kasi gastusin yun, di ba? Lalo na't mahal yung bilihin. And yung pangatlo, feel ko, kung nasa wastong edad naman, tapos nabuntis ng wala pang kasal-kasal, ito yung mga hindi pa handa sa pagpapamilya. Like, hindi mo siya na pinag-iisipan yung desisyon, nagiging marupok. Oo nga eh. Kasi napansin ko din, no? Kagaya na sa nabanggit mo kanina, tumataas yung mga pilihin natin, kaya parang mas lalong dagdag gastusin pa, ang hirap na. Lalo't wala pa kakayahan yung mga bata. Oo, mga bata. Mas mahirap pa yung magulang. Oo. Kaya, siguro mas maganda kung pag-isipan mo ng maigi, no? Tsaka, hindi lang naman yun yung pwede mangyari sa kanila. Pwede din sila makakuha ng sakit. Oo. Lalo na kung walang ginamit na protection, like AIDS, HIV, ayan yung mga Kaya nga siguro mas maganda kung gagamit nga tayo ng protection, kagaya ng condoms. Kasi that way, kahit pa paano, no, Chloe, maiiwasan natin. Oo, mapaprevent natin yung mga STDs o sexual transmitted disease, yung HIV nga, like I mentioned earlier, yung herpes, yung ganon. So, Chloe, anong nais mong maipayo sa mga kabataan na nag-engage sa premarital sex o sa mga taong hindi pa nakasal? So, for me, yung best way is, pag-isipan muna nila yung gagawin. So, kalamihan kasi sa ganito, hindi pa masyadong handa sa pagpapamilya, mamadali, basta makatikim lang ng sarap, okay na. So, for me, pag-isipan muna nila kasi in the end, sila rin yung mahihirapan, yung maaapektuhan sa uli. Sila rin yung matatamaan ng ginawa nilang yung bagay na yun. So, dapat, bago gawin, isipin muna natin, tsaka igalang natin yung katawan ng isa't isa. Pag alam pa natin na hindi pa muna pwede, wag muna. Wait for the right time, sa tamang panahon. Di ba? Oo, tama rin si Chloe. Chloe nga pala, may tanong ang isa sa ating mga viewers, sabi niya, paano daw kung sa isang relasyon ay sinabi ng kapartner mo o kasintahan mo na patunayan mo sa akin mahal mo ako sa pagbigay mo sa akin ng iyong katawan. Kumbaga, nais ka nang makatalik para patunayan na mahal ka niya. Ano masasabi mo sa mga tao? So, yung sa question mo na yun, nakaka-red flag yan. Kasi unang-una, if mahal mo yung isang tao, hindi mo hihingi ng kapalit. Kasi yung pagmamahal, wala siyang hinihinging kapalit. If you love someone, kahit hindi niya ibigay yung katawan mo, mahal mo pa rin siya. Tsaka hindi naman naipapakita sa pagbibigay ng katawan or pakikipagtalik yung love. Andyan yung pagbibigay ng oras, assurance, pagiging gentleman, o kaya pagdami sa kanya sa mga kanyang problema. Doon pa lang napaka-green flag muna. Pero yung pakipagtalik, yes, it's a symbol for love para sa mga kasal na. Yan. Siyempre, doon na papasok yung pagpapamilya, pagpaparami. Pero pag yung sinabi mo na for a gift lang, para maipakita na mahal mo yung isang tao, it's a no-no for me. Very wrong, di ba? O, ayan, nakachika. Narinig mo na nga kung anong payo ni Chloe nyo, no? So, ngayon, sa palagay nyo, tatanungin ko kayo, sa palagay nyo, tama ba na mag-engage sa premarital sex? In your own opinion. So,
We'll wait for your response in our Facebook page. So again, Chloe, thank you so much for din po. accepting my invite to my show. And it's my pleasure na makapagbigay ng inspiration at saka ng talk about premarital sex. So, thank you so much din po for inviting me. Ayun nga, diba? So, we're very grateful na nakapag lahat ka ng iyong saloobin. Kundi mga dagdag informasyon na rin para kahit paano may matututunan tayo sa tanghaling ito. Hindi lamang tayo naglilibang, kundi nagbibigay tayo ng mga kaalaman sa ating mga manonood. Muli, ito ang Chika Tanghali, kung saan kada tanghali may matututunan ka, maglilibang ka pa. Thank you. Maraming salamat.